Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang muling umatake ang lalaki, ay napasabi si Baekhyun sa kanyang isip na hindi ito mamamatay sa sitwasyon ito na kung saan ay isang laruan lamang ang turing sa kanya, kaya naman ay kailangan niyang makaligtas, at magawang makabalik sa kanyang kapatid. Matapos naman ang ilang sandali sa pakikipaglaban niya dito ay nakatanggap naman siya ng malubhang pagkakapinsala, kaya naman ay agad niyang pinagaling ang kanyang sarili, upang ito ay mapasukan na ng dugo dahil sa nagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas. Nang bigla naman siyang sinabihan ng isa na natutuwa ito dahil sa nakikita niya si Baekhyun kung gaano kadeterminado na manalo, kaya naman dahil dito ay bibigyan siya nito ng pagkakataon na mamili sa kung papaano niya nais na mamatay, kung ito ba ay ang pagpugot ng kanyang ulo, o ang pagsaksak sa kanyang puso. Nang naalala naman nito ang kanyang kapatid, sabi nito na tinanggap siya ng wudang sect kahit na siya ay isang ampon, at ang batang iyon na kanyang nakatagpo sa lugar, at habang siya ay pinapalaki ng mga ito, ay itinuring siya ng bata bilang isang tunay na kadugo kahit pa hindi naman. Kaya naman ay itinuring niya itong kanyang tunay din na kapatid, dahil dito ay napasabi siya na huwag itong mag-alala dahil sa sisiguraduhin niyang makakabalik siyang muli, at kailangan lamang nitong maghintay ng ilan pang mga sandali. Nang bigla naman na nagsalita ang lalaki at pinamamadali ito sa kanyang pagpili, ngunit bigla naman siyang pinigilan ng kanyang kasama, at agad na sumugod sa kinaroroonan ni Baekhyun. Matapos ay binigyan naman niya ito ng malakas na suntok sa kanyang katawan, upang ikatalsak niya patungo sa malalim na bangin. Sa nangyari ay nagalit naman ang kasama nito, at tinanong na kung sa papaanong nagawa nitong maipatalsak ang isang iyon sa isang ilog sa ilalim nila, dahil sa hindi na nila pa magagawang makuha ang isang iyon dahil sa lakas ng pag-agos. Kaya naman ay agad nitong kinuha ang kanyang mga palaso, at mabilis na pinatamaan ang kinabagsakan ng katawan ng binata, ngunit nang matapos niyang atakihin ito, ay bigla naman siyang inasar ng kasama niya at sinabi na bakit ito pamalya, na agad naman na sinagot nito na huwag siyang magagalit sa kanya dahil kasalanan niya ito kung bakit. Dagdag pa niya na patay na sana ang binatang iyon kung hindi lamang siya nakialam, ngunit kalimutan na nila ang patungkol doon dahil sa wala ng rason para kumpirmahin ang kanyang kamatayan dahil sa hindi naman na nito pa magagawa ang makaligtas, dahil ang kanyang mga palaso ay nababalot ng lason mula sa tiger killback at nagawang tumama sa kanyang hita. Kinabukasan naman sa lugar ng Gold Deity Road, ay sa paglalakad ng ating bida sa lugar, ay may napansin naman itong kaguluhan sa di kalayuan, kaya naman ay napatanong siya na kung ano naman kaya ang nangyayari sa lugar na ito. Nang bigla naman na nakita niya ang binatang si Baekhyun, at biglaan na lamang na bumagsak, kaya naman ay nagmamadaling pinuntahan ito ni Jang Ki-rin, at nag-aalalang kinamusta. Sa lugar naman ng Storm Inn ay napasabi naman si Wheean na narinig niya ang kanilang innkeeper na tinawag ang pangalan ng binatang si Baekhyun, kaya naman ay nagmamadali ang mga ito na lumabas, at kitang-kita ang pag-aalala ng nakababata nitong kapatid, ngunit bigla naman silang sinabihan ni Jang Ki-rin na huwag silang lalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa nangyari ay tinanong naman siya ng batang babae na kung bakit, dahil nais niyang makita ang kanyang kapatid. Sabi ng ating bida na kung patatigilan pa nila ito ng kaunting oras ay maaari na itong mamatay dahil sa kanyang malubhang sitwasyon, kaya naman ay tinanong nito si Nang Gong-hyo na kung saan sila maaaring makakita ng magaling na doktor na malapit. Agad naman nitong sinabi na kung magtutungo sila sa eskinita sa likod ng Gold Deity Northern Road ay makikita nila ang kilalang physician na si Gan Wong, at may mga usap-usapan na siya ay pinaghahanap ng sikat na medicine clan, ngunit ang taong iyon ay mas dalubhasa sa panggagamot sa mga panlabas na pagkakapinsala. Dahil doon ay agad naman na sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabihan si Nang Gong-hyo na ituro nito ang daan patungo sa taong iyon ngayon na mismo, ngunit bago pa sila makaalis ay sinabi naman ng bata na nais niyang sumama sa mga ito, dahil maaaring ito na ang huli nilang pagkikita ng kanyang kapatid, kaya naman ay sa kasong iyon ay nais niyang personal na makasama pa ito. Kaya naman matapos nito, ay agad naman na kumilos sila Jang Ki-rin kasama ng iba pa, patungo sa physician na binanggit ni Nang Gong-hyo. Kaya naman matapos na mailagay ito sa loob, ay agad naman itong sinuri ng manggagamot,
At galit na tinanong ang ating bida na kung saan naman nila nakuha ang buhay na bangkay na ito, dahil siya ay isang bangkay na medyo humihinga pa. Matapos ay agad naman itong kumuha ng panghiwa at agad na isinalang sa malakas na baga. Dahil dito ay nagtaka naman ang bata at tinanong ang manggagamot kung anong gagawin niya sa bagay na ito. Agad naman na sinabi nito na ano pa kung hindi ang gamitin sa kanyang surgery, kaya naman matapos na mahiwa ang parteng may sugat nito, ay napasigaw naman ang bata at napatanong na kung anong ginagawa niya sa kanyang kapatid, at kung nais ba niyang paslangin ito ng tuluyan. Pinigilan naman siya ng ating bida at pilit na pinakalma. Sabi nito na ang paggamit ng mainit na panghiwa upang buksan ang kanyang balat ay makakatulong upang mapahinto ang kanyang pagdurugo. Bukod doon ay mayroon din itong magandang epekto sa pagpapanatili ng kanyang sugat na hindi ma-infect, at ito ay mas epektibo kumpara sa mga paggamit ng hemostatic powder o ng dinurog na mga halamang gamot. Sa narinig naman na ito ng manggagamot ay mahinang napasabi ito na mukhang ang isang iyon ay may kung anong alam patungkol sa medisina, nang bigla naman na nagkamalay ang binata, upang agad na mapasigaw ang kapatid nito sa labis na pag-aalala, ngunit maya-maya lamang ay muli siyang nawala ng kanyang malay. Nang matapos ang manggagamot, ay sinabi nito na maswerte ang binata dahil sa ang kanyang mga ugat ay buhay pa, ngunit may tangi lamang silang problema, at ito ay ang maliit na sugat nito sa kanyang binti, dahil ito ay mayroong lason ng tiger keelback. Sabi pa nito na mukhang natamaan ito ng isang palaso na mayroong lason, kaya naman ay agad niyang nilagyan ito ng elixir bulb. Nang matapos ay napasabi siya na hindi nito alam kung isa ba itong nagkataon lamang o masyado lamang siyang swerte, at mabuti na lamang na nagawa nitong gumamit ng kanyang extreme yang bago pa siya nagawang makontamina ng lason. Kaya naman dahil dito ay mukhang nagawa nitong mapahinto ang pagkalat ng lason, ngunit masyado ng madami ang nagamit nitong life energy at maaari siyang mamatay sa loob ng 10 araw sa ganitong kondisyon. Tinanong naman siya ni Jiang Qirin na kung mayroon pa bang ibang paraan na kanilang magagawa, na agad naman na sinagot ng manggagamot na ang sitwasyon ng isang ito ay grabe, nang bigla naman na tinanong siya ng bata na kung siya ba ay ang kilalang divine physician. Dahil dito ay sinagot naman siya nito at sinabi na sa tingin ba niya ay maaari niyang tawagin ang kung sino lamang na isang divine physician, dahil tanging 3 tao lamang ang kilala sa tawag na iyon, at kahit nasubukan niyang hanapin sila ay hindi niya magagawa. Mabilis naman na sinabi nito na kilala niya ang 3 iyon, at ang mga ito ay ang White Deity Physician, ang Black Deity Physician, at ang Crimson Lunatic Physician, at kilala niya mismo ang isa sa mga ito. Dahil dito ay nagulat naman ang manggagamot dahil sa alam nito kung saan naruroon ang isa sa kanyang mga nabanggit, kaya naman napasabi ito na kung ang kakilala nito ay ang kilala bilang ang Huatu's reincarnation ay maaaring may posibilidad na mailigtas nila ang kanyang kapatid, subalit sabi nito na mas mainam kung pag-iisipan nilang mabuti ito. Ang 10 araw na kanyang sinabi ay kung ito ay hindi aalis sa kanyang kinahihigaan, ngunit kung kailanganin siyang ilipat ay maaaring mabuhay pa ito ng 4 na araw o 5, ngunit ang lahat ay nakadepende sa kagustuhan ng kalangitan. Sa nangyari ay bigla naman na nakaramdam ng kalungkutan ang batang babae, ngunit bigla na lang na sinabi nito na kahit pa ganun ay nais niyang subukan ang pagkakataon na mayroon sila upang mailigtas ang kanyang kapatid. Sa sinabi nito sa kanya, ay agad naman na may kinuha ito sa kanyang likudan, at habang ibinibigay ay sinabi nito na ang bagay na hawak niya ay gawa mismo ng kanyang master, ito ay ang life-saving elixir at tanging iilan lamang nito ang mayroon sa buong mundo. Sabi pa nito na kapag ang lugar malapit sa kanyang mata ay naging kulay asul o ang kanyang paghinga ay bumigat habang inililipat nila ito, ay agad nilang ibigay ang bagay na ito sa kanya, dahil sa magagawa nitong mapahaba ng kahit na kalahati o 1 araw ang kanyang buhay at magagawa din nilang makausap ito kung suswertehin sila. Dagdag nito na kapag isinubo nila ito sa binata ay kusa itong malulusaw, kaya naman ay wala na silang ikabahala kung sa papaanong makukonsumo ito ng kanyang katawan. Sa nangyari ay agad naman na nagpasalamat dito ang batang kapatid ni Baekhyun. Dahil dito ay mabilis naman na sinabi ni Nang Ganghyun na kung ganun ay agad-agad na siyang kukuha ng karwahe na kanilang gagamitin, ngunit pinahinto naman siya ng manggagamot at sinabi na dapat muna nilang malaman ang presyo nito bago sila umalis,
dahil ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng 600 silver niyang, sa nangyari ay nabigla naman ang lahat dahil sa mahal ng halaga ng sinasabi nitong dapat nilang bayaran sa kanya. Dahil sa nakita niyang reaksyon ng mga ito ay napasabi naman siya na kung sa papaanong makukonsider nilang mahal ito kung ang katawan na dinala nila ay halos patay ng maituturing, at napatanong na kung alam ba nila kung magkano ang halaga ng elixir balm at ng life-saving elixir, kaya naman ay kailangan na nilang magdesisyon ngayon. Tinanong niya ang mga ito na kung nais ba nilang ibalik na lamang ang life-saving elixir o mangangakong magbabayad ng 600 silver niyang. Dahil dito ay napatanong naman ang ating bida na kung hindi ba nito nais na pagbayadan sila ngayon, na agad naman itong sinagot na kadalasan ay tumatanggap siya ng mga kabayaran matapos niyang mailigtas ang pasyente, ngunit hindi naman niya kinukuha ang mga kabayaran kung sakaling mamatay ito. Sa nangyari ay napatanong naman si Jiang Qirin na kung bakit nito ibinigay sa kanila ang life-saving elixir kung alam naman nito na maaaring hindi siya makakuha ng bayad mula sa kanila, at mas maiintindihan niya kung hindi niya ito ibinigay sa kanila. Malungkot naman itong napasabi na ito ay dahil sa ang taong ito ay isa pa ding pasyente, kaya naman ay kailangan niya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapabuti ito kahit na papaano. Bukod doon ay kapag isinantabi niya ang kanyang pasyente ng dahil lamang sa salapi, ay hindi siya karapat-dapat na tawaging manggagamot. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napasabi naman sa kanyang isip si Jiang Qirin na ang pinaka-importante bukod sa salapi, ay ang pagtulong sa nangangailangan, kaya naman ay agad niyang iniabot dito ang isang gold bar, upang labis nitong ikagulat. Sa pagtataka nito sa ating bida ay napasabi naman siya na kung bakit niya ginagawa ito dahil mukha naman na wala siyang kaugnayan sa pasyenteng kanyang dinala, natahimik naman ito at napasabi sa kanyang isip na ito ay dahil sa batang babae, dahil siya ay ang kanyang kapatid at labis siyang kinagigiliwan ni Wei at itinuturing na parang isang tunay na batang kapatid, at ang binatang ito ay biktima ng mga naiwang puwersa ng Yuan. Nang bigla naman na sinagot siya ni Jiang Qirin na hindi niya nais na wala itong makuha sa kanyang pagtulong at pagliligtas sa kanyang kaibigan, sa narinig naman na ito ng bata, ay napaiyak naman siya dito kaya naman ay sinabihan niya ang ating bida na babayadan niya ang kabaitan na ibinigay nito sa kanila, at bukod doon ay sasama siya sa kanila sa pagdadala ng kanyang kapatid sa Divine Physician dahil sa hindi nila magagawang magtungo doon nang hindi siya kasama. Nang bigla naman na sinabi ni Nang Gongyu na sila na ang baalang mamahala sa Storm Inn, na sinang-ayunan naman ni Wei at sinabi na wala itong dapat na ikabahala at samahan na ang kapatid ni Baekhyun, kaya naman ay agad nang lumabas si Nang Gongyu upang ihanda ang kanilang gagamitin sa paglalakbay. Matapos naman na makita ng manggagamot ang mga nangyayari sa kanyang harapan, ay bigla naman itong napatingin sa ibinigay ng ating bida, at tinanong ito na kung maaari ba niyang malaman ang kanyang pangalan at kung saan siya nito makikita, na agad naman na sinabi nito na siya ay si Jiang Qirin, ang innkeeper ng Storm Inn. Matapos ay sinabi nito na kung may hindi magandang mangyari sa binata ay agad siya nitong sabihan, dahil ibabalik niyang muli ang gold bar na ibinigay nito, na mahinahon naman na napasabi ang ating bida na sana ay hindi mangyaring maibalik ito sa kanya. Nang bigla naman nitong tinawag si Wei at tinanong na kung bakit hindi siya nito pinigilan noong ibinigay niya ang gold bar sa manggagamot. Sabi naman nito na ito ay dahil sa siya ay ang taong pinapahalagahan ng mga taong nakapalibot sa kanya ng higit pa sa salapi, at inaasahan na niyang gagawin niya ito. Dagdag pa nito na siya ay isang mabait na tao kaya naman ay ang lahat sa kanilang Storm Inn ay sumusunod sa kanya, at ito din ang dahilan kung bakit siya nito nagustuhan. Sa nangyari ay nabigla naman dito ang ating bida, at nakaramdam ng hiya, nang bigla naman na hinawakan siya ng dalaga sa kanyang pisngi, at hinalikan. Hindi naman nakagalaw dito si Jiang Qirin, ngunit bigla na lamang siyang sinabihan ni Wei na ingatan nito ang kanyang sarili sa kanyang paglalakbay dahil sa mayroon itong kung ano sa kanyang pagbabalik. Sa nangyari ay naiwan naman ang ating bida na nakatayo at hindi alam ang gagawin sa nangyari. Makalipas ng ilang oras sa paglalakbay nila Jiang Qirin, ay nag-aalala naman na napapadasal ang kapatid nito, at sinasabi na kailangan nitong kumapit ng ilang sandali pa.
Lumipas pa ang ilang mga araw at napansin naman nito ang hindi magandang kalagayan ng kanyang kapatid, kaya naman ay napapatanong siya na kung kailangan na ba niyang ibigay ang life-saving elixir dito, ngunit sabi niya na mukhang hindi pa dahil sa baka may kung anong kritikal na mangyari sa kanya at maya-maya ay wala na silang magagamit. Matapos ng ilang araw nilang paglalakbay, ay masayang napasabi ang bata na natatanaw na niya ang lugar, kaya naman ang magawa na nilang makarating, ay agad naman nitong tinawag ang kanyang lolo. Sa kabilang banda naman ay narinig ito ng isa, at nang paglabas niya at nakita kung sino ang sumisigaw ay napasabi naman siya na ito ay ang apo ng kanilang master. Sa paglabas naman nito, ay mabilis na napayakap dito ang bata, kaya naman ay tinanong niya ito na kung anong nangyayari. Mangiyak-ngiyak naman niyang sinabi na kailangan niya ng tulong ni Master Wu at tinatanong kung nasaan ito dahil sa maaaring mamatay ang kanyang kapatid. Sa nangyari ay nag-alala naman ito at sinabihan ang batang babae na agad siyang dalhin ito sa kanyang kapatid, at nang makarating sa karwahe, ay nagulat naman ito sa kanyang nakita, nang bigla naman siyang napalingon sa ating bida, ngunit hindi na niya ito pinansin, dahil sa nakitang malubhang kalagayan ng binata at mukhang nasa panganib nga ito. Kaya naman ay agad na may kinuha itong pito, at mabilis na hinaypan, upang magbigay ng zenyas mula sa kung saan. Maya-maya naman ay nagulat ito nang may magtanong sa kanya na kung anong dahilan ng kanyang pagtawag sa kanya, at ito ba ay may kaugnayan sa Heavenly Canon, na naiinis naman nitong hindi sinang-ayunan. Sabi nito na ang binatang si Baekhyun ay malubha ang kalagayan at kailangan nito ang kanyang kakayahan sa medisina, nang napasabi naman siya na kung ang sinasabi ba niya ay ang matuwid na tagasunod ng Wudang sect, na sinang-ayunan naman nito. Matapos ay agad naman siyang pumasok sa loob at sinuri ang kalagayan ng binata. Sa isip naman ng ating bida na base sa kanyang mga naririnig, ay isa ito sa 3 divine physician sa kontinenteng ito, ang Black Deity Physician na nagsasagawa sa underworld na si Wu Munhuan, nang sinabi naman ng divine physician na ang mga mata nito ay malamlam at ang ilalim ng kanyang eyeball ay nagkukulay dilaw, at mukhang ang kanyang life force ay malapit ng maubos. Ngunit dahil sa mga tahi nito sa katawan ay ito ang nakagawang makatulong sa kanya upang magawang makaligtas sa loob ng higit sa 10 araw. Nang bigla naman itong nagtanong sa dalawa na kung ang taong nagsagawa nito sa binata ay may kung anong ibinigay sa kanila, na sinang-ayunan naman ng batang babae at sinabihan sila na ibigay nila ito sa kanyang kapatid kung sakaling maging kritikal ang sitwasyon. Matapos ay ipinakita naman niya ito sa matanda. Kaya naman nang makita niya na ito ay ang life-saving elixir, ay napasabi siya na mukhang may kinalaman din dito ang Crimson Lunatic Physician. Sabi pa nito na mukhang kumuha ito ng kanyang disciple, at hindi nito inasahan na magkakaroon siya ng isa at labis siyang namamangha sa bagay na iyon. Nang bigla naman siyang tinanong ng batang babae na kung magagawa ba nitong mailigtas ang kanyang kapatid, na masaya naman itong sinang-ayunan at sinabi na wala na itong dapat pa na ikabahala. Matapos ng ilang sandali, ay may kinuha naman ito, at agad na ipinainom sa binata, at nagsigawa ng acupuncture sa buong katawan nito. Sa nakitang iyon naman ng ating bida, ay napansin niya ang mabilis na pagbabago sa muka ng binata, kaya naman ay napasabi siya na labis siyang namamangha at hindi makapaniwala kahit na mismong nakikita na niya ito sa kanyang harapan. Nang matapos ay sinabi nito na ang kanyang life force ay muling babalik matapos ng 15 minuto, dahil dito ay nagpasalamat naman ang batang babae sa kanya. Matapos ay pinuntahan nito ang kanyang kapatid at sinabi na labis na nawala ang kanyang pangamba para sa buhay nito, na maging si Jiang Qirin ay masayang napasabi na mabuti at naging maayos na ang kanyang kalagayan. Nang bigla naman siyang natigilan, nang sinabi ng matanda na napapaisip siya na kung sino ba talaga ang ating bida, sabi nito na siya ay malapit na kaibigan ng magkapatid, hindi naman pinansin nito ang sagot ng ating bida at muling tinanong na kung siya ba ay mula sa Murm, na itinanggi naman nito. Sa nangyari ay nagalit naman ang matanda at napasabi na kung ganun ay mukhang mapanganib ang isang ito, ngunit bigla naman siyang pinahinto ng batang babae at sinabi na malaking tulong ang ibinigay ng innkeeper ng Storm Inn sa kanyang kapatid. Nagtaka naman ito sa sinabi ng batang babae kung talaga ba na ang isang ito ay isang innkeeper.
Nasinang-ayunan naman ng bata, kaya naman ay napalingon naman ito kay Jiang Qirin at sinabi na naaamoy niya ang malakas na amoy ng dugo dito, at mukhang ang isang ito ay nagmula sa hindi mabilang na mga labanan sa lugar ng digmaan, at kung ikukumpara nila ito sa isang espada, ay ang taong ito ay isang demonic sword, isang napakapanganib na makakasama na ang tanging layunin lamang ay ang magpadanak ng dugo. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupan lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.